Ito yung mga practices na ginawa ko na nung 2025 na dadalhin ko pa rin sa 2026. Number one, hindi pa rin ako gagamit ng mga loaning apps. Alam niyo yung sa Orange app, di ba may S-Pay Later, tapos sa Black app merong TikTok Pay Later. So yun, hindi pa rin ako gagamit nun. Hanggat hindi ko kayang bayaran in 10 times, hindi ko siya bibilhin. Itatrack ko na yung mga expenses ko ngayon. So meron akong ginawang tracker wherein ilalagay ko dun yung mga gastos ko every single day. Even yung savings, i-consider ko siya as expenses. And then, makikita ko dun kung napaparami na ba ako ng bayad sa mga wants ko or nakakabili nga ako ng needs ko pero wala naman akong savings. So, gusto ko balance siya. So, last year kasi, tinry ko yung minimalist lifestyle wherein nag-declutter ako ng maraming gamit. And this year, itutuloy ko pa rin siya. Hanggat okay pa yung rubber shoes ko, hindi ako bibili ng bago. Hindi rin ako nag-update or nag-upgrade ng laptop last year since okay pa naman siya. Hindi rin ako mag-upgrade ng phone this year kasi kakabili ko lang last year for my birthday. So hanggat okay pa tong phone ko, itong ginagamit ko ngayon, hindi pa ako bibili ng bago. Itutuloy ko pa rin yung calorie deficit ko, pero hindi na siya yung parang strict na parang araw-araw magka-caldef ako. Hindi talaga siya posible. So, may mga araw talaga na hindi ko kayang mag-calorie deficit. So, ang ginagawa ko, nagsiswitch ako sa Pinggang Pinoy diet, which is yun yung advice ng doctor ko. Let me know kung ano yung mga practices na dadalhin nyo pa rin sa 2026.